Hello everyone, welcome sa channel na ito. Ito yung G Solutions at ako si Engineer Gasilla. Sa pagkakataong ito, muli mag-solve tayo ng mga circuit analysis problem. At ito yon. Yan, sabi dyan, ano raw yung effective or RMS value nitong waveform na yan. Kung mapapansin natin, yung waveform na yan ay RMS value ng current. Kasi yung sa x-axis niya, ito, yun yung time. Yan. At yung sa y-axis niya, yung current. So, ibig sabihin, yung waveform na yan ay current supply. So, pagkatapos natin makuha yung effective value, i-multiply down natin ito or ipapass through natin ito sa 2 ohm na resistor para makuha natin yung average power absorb. So, pag solve natin, kung titingnan natin yung figure, yan, patataas siya ng ganyan, babagsak sa ganyan. So, paulit-ulit siya. Yan. Okay? Ganyan. Kaya, yung natin, yung 0 to 4 natin dito, yan yung isang period niya. Kasi dyan siya umuulit-ulit. Okay? Isang period ito. So, this is, yan yung T natin. Isang period. Kaya pwede natin sabihin dito, okay, the period T of waveform, yung waveform na yan, is 4. Okay? 4 siya. Kasi 0 to 4. Ulit naman sa 4, 6, 8. Ulit naman siya sa 8, 10, saka 12. Yun. Tapos, kukunin natin yung kanyang equation na current. No? Makikita natin na 0 to 2. Meron tayong from 0 to 2 na image o na wave form niya na straight line. At saka from 2 to 4, straight line din na nakahiga siya, no? Horizontal. No? Kaya, anuhin muna natin, 0 between 0 and 2 muna tayo. So, para makuha natin yung equation na yan, gagamitin naman natin yung y is equals to mx plus b. Diba? So, ito kasi yung yung general equation ng line natin. Kasi kung makikita mo yung figure natin dyan ay puro lang naman line siya. Okay? Naka-inclined lang yung 0 to 2. So, pag kuha natin yan, kukunin natin yung M at saka B. So, ano yung M ng natin? Ng line na yan. Ito yung line na tinutukoy natin. So, ma-determine tayo ng slope niya. Okay. So, yung slope natin, yung 2-point form, diba? Sabi sa 2-point form na yung raw. Okay, sulat natin na maayos. Yung y sub 1 daw minus y sub 2, x sub 1 minus x sub 2 raw. Okay? Yung yung x sub 1 saka y sub 1, yan yung 0.1. Yung x sub 2 saka y sub 2, yan yung 0.2. So, dito sa line natin, no, pwede natin i-consider yung origin na yan kasi 0, 0 yung coordinates. At itong pinakadulo niya, no, this part. So, ito ay 2 at saka 10. So, meron tayong dalawang points. So, pwede natin apply yung 2-point form. So, i-substitute natin dito. So, kahit anong point yan ang gawin mong 0.1 or 0.2. So, pag ginawa kong 0.1 yung origin, yung y sub 1 ko, ang value niya ay 0. So, minus yung y sub 2 ko, yun, 2 and 10. So, 10 yung y sub 2 dyan. So, yung x sub 1 ay 0 pa din. Minus yung x sub 2 doon sa taas, o 2 and 10 ay 2. Kaya, yung slope natin dito ay equivalent sa negative 10 divided by negative 2, equivalent sa 5. So, ano naman yung b niya? Yung b natin, since na dumadaan siya sa origin, yung b natin ay 0. Yun yung intercept niya. Okay? Yung tinatawag nating y-intercept. Yun yung b natin. Kaya, therefore, okay, sulat natin dito. Therefore, yung equation natin dito
IT is equals to 5t plus 0 or 5 times t. Yun. Okay? Nakuha na natin. So, pagkatapos ng between 0 and 2, punta naman tayo sa for between 2 to 4. Yan naman siya. So, gamitin naman ulit natin yung general equation of the line. So, yung ating slope nito, yung slope natin dito, obvious naman, no? So, kung makikita mo rito, hindi natin, nakahiga siya rito, di ba? So, pag nakaganyan siya, along with the x-axis, ang slope na yan ay 0. Okay, sulat natin dito, 0 yung slope niya. So, yung bin naman dito, kung i-extend mo yung line na to, yung line na yan, hanggang dito, mag-cross siya sa y-intercept. Okay, ang nag-cross siya sa y-axis, yung y-intercept niya, makita mo nasa negative 10. Okay, kaya yung ating B dito ay negative 10. Okay, so therefore, okay, yung ating current dito is 0t or 0 minus or plus B, that is negative 10. Kaya negative 10. Okay, so maliwanag. Yan. So, pwede nating burahin muna to. Okay. Nakuha na natin yung ating mga equation ng ating current. Now, ang gagawin na naman natin is yung para sa RMS value. Para sa RMS value, yung I, RMS natin, kasi current yung hinahanap natin, ito ay equal sa, yan. So, bali, square root. Square root niya. So, ito ay 1 over t. 1 over t siya. So, integration. Siyempre, ito ay from 0 to t. Isang period. Pag effective yung natin, isang period yung kinoconsider natin. Okay, so Im, yung maximum value na minultiply natin sa sine omega t. Okay, at ito ay square natin. Okay, dt. Yun. So yan yung gagamitin natin. Dito na tayo. So RMS, kunin natin siya. So, square root. So, square root siya. So, again, 1 over t. So, yung ating t dito ay ito. 4. So, ilagay na natin dito. Ngayon, pagdating dito sa integration, meron tayong 0 to 2 at saka 2 to 4. So, sa 0 to 2 muna. Integration, 0 to 2. So, yung ating current dyan ay ito, 5t. So, isulat natin dito, 5t. At i-square natin to kasi ay RMS yung hinahanap natin. No? So, plus, yung integration naman, mula 2 to 4, punta sa 4. At yung ating dyan is ito, negative 10. So, ilagay lang natin dito, negative 10. Okay, squared natin, di ba? So, lahat ng ito ay multiplied sa dt. Yan. So, RMS. So, 1/4, square root ng 1/4 ay 1/2. Okay. Integration. Integration ng 5t squared. So, yan ay 25t squared na. So, ito ay magiging 25t squared. So, integrate siya magiging t cubed over 3. Ito ay mula 0 hanggang 2. Yan. Plus, yung negative 10 natin, square natin, 100 siya. So, integrate mo siya, meron kang 100t. Ito naman ay mula 2 hanggang 4. So, mas simplify pa natin ay RMS. So, 1/2, kinopya lang yung 1/2, square root. So, yun, substitute na natin. So, dito muna sa 25t cube, substitute natin yung 2. So, magiging 25 times 2. Yan, cube siya.
divided by 3. No? Okay. Minus, okay, 25 t cube over 3. Substitute yung 0 dyan sa t. 0 siya. Kaya, yun na lang. Tapos dito naman, plus. No? Ito ay 100t. So, 100 times 4 minus 100 times 2. Okay. Yun. So, IRMS. Okay, 1/2. Square root. Okay. So, ano yung value nitong first term? 25. Okay, 25 times 8. Yan, kasi 2 raised to the third power is 8. Divide natin yan sa 3. Okay. Bibigay sa atin yan ay 66.67 plus ito, 100 times 4, 400, minus 100 times 2, 200, so 400 minus 200, 200 yung bibigay sa atin, 200. Okay. So, yan. So, ano yung value nitong IRMS natin? Susulat natin dito, IRMS. Okay, pag kinuha natin yung calculator natin, okay, so, pakita lang natin yung calculator. Yan. So, bali, square root niya, di ba? So, dito sa loob ay 66.67 plus 200. Yan. Yan. Okay? Equals. Yan. So, yung answer natin, i-divide natin yan sa 2. Okay. So, 8.16. So, yung sagot natin ay 8.16 ampere. Okay. Yan. 8.16 ampere. So, ito yung RMS value ng ating yung ating waveform na yan. Nakikita natin. So, ngayon, kunin naman natin yung power absorb. So, pagkuha ng power absorb ay sabihin natin dito for power absorb. Okay. For power absorb, yung ating power, okay, yung RMS value, yung ating current yan. Okay. Ito, since power yung hanap natin, squared natin yan, saka i-multiply natin sa resistor. Yun. So, nakuha naman natin yung IRMS, i-substitute lang natin 8.16 squared niya. Tapos, yung resistor naman ay binigay naman sa atin yan, no? 2 ohm. Okay. So, 2 ohm siya. So, yan yung ilagay natin dito. 2 ohm times 2. So, yung power absorbed natin is equals to, so yan ay 8.16 squared times 2. So, ang result ay ano sa atin? Wait, so that this is 8.16 squared times 8.16, I mean 8.16 squared, okay, times 2. O 133.17. So 133.17. At yung unit natin ay in watts. Okay, so ito yung hinahanap natin na power absorb. Ayan, so nasolve na natin yung hinahanap ng problem na ito. Again, maraming salamat sa iyong panonood sa video ito. Nawa nakatulong ito sa iyong pag-aaral sa circuit analysis. Kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na lang at mag-comment ka dyan sa comment section. So maraming salamat. God bless you.